Yung hotel, yung huling hotel na tinuluyan ni ni ng yumaong dating undersecretary ng DPWH na si Yusek Catalina Cabral, yung Ayon Hotel. Kontrobersyal yung Ayon Hotel na yun. Pero syempre, ang mga hotels may mga CCTV na yan. At nakunan, binigay na ng hotel management yung kuha ng mga CCTV sa PNP, sa NBI. Kaya nakita na ngayon yung mga yung mga huling sandali ni Catalina Cabral, ni Jose Cabral, mga kabunyog mula nung mag-check-in hanggang nang lumabas. Ayan, nakita na po sa CCTV. Kaya lang, yung mga kuha na yon sa CCTV, mas marami pang duda at mga katanungan ang lumitaw. Isa-isahin natin yung mga duda at mga katanungan na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. O ito, pag-usapan natin yung una muna yung ito mga kabunyog, ang isang nakakuha ng pansin doon, mga kabunyog, bakit pumunta sa hotel ay sa kwarto ng driver si Yusek Cabral? Bakit pumasok siya sa kwarto ng driver? Ito mga kabunyog hindi tayo nag-iisip ng malisya, no? Hindi tayo nag-iisip ng malisya, pero matagal siya doon sa kwarto Matagal siya doon sa kwarto ng driver. O ganito kasi ang nangyari mga kabunyog, Ang sabi ng driver, doon sa kanyang salaysay, umaga pa nandun na sila sa area. Nandun na sila sa area. At alas 8 o alas 9, tiningnan na ni Yusek Cabral yung bangin. Naupo na siya doon Yung na yon, yung bangin na yon, naupo na siya doon mga alas 8, alas 9. Naupo na siya, kaya lang sinita sila ng pulis. Sinita sila umano ng pulis, kaya umalis sila. So ngayon, nag-check-in sila doon sa Ayon Hotel. Sa CCTV, makikita na alauna, nag-check-in sila doon sa hotel. Mga alauna. Tapos, ihinatid ng driver. Ang pangalan ng driver ay Ricardo. Ihinatid ni Ricardo sa suite, yung kwartong tinutuluyan ni Yusek Cabral, inihatid niya doon. Katapos siya na rin, pumunta na rin sa kwarto niya, yung driver. Magkaiba sila ng kwarto. Magkaiba sila ng kwarto. Hindi naman sila nagsama sa isang kwarto. Kaya lang, nung mga bandang 2:47 ng hapon, 2:47 ng hapon, si Yusek Cabral ay lumabas ng kanyang kwarto. Pinuntahan yung driver, kumatok siya. Kumatok siya doon sa kwarto na, ayan nakikita nyo? Yan yung pagpunta ni Yusek Cabral doon sa kwarto ng driver kay Ricardo. Mga 2:47 ng hapon yan. 2:47 ng hapon. Pinuntahan niya sa kwarto. Binuksan siya sa kwarto, pinapasok siya. At medyo matagal-tagal. Siguro mga 15 minutos doon. Mga 15 minutes doon sa loob ng kwarto. Anong nangyari doon sa loob ng kwarto sa panahon na yon? Yun ang isang malaking palaisipan. Anong nangyari doon? Hindi tayo nag-iisip ng malisya. Hindi tayo nag-iisip ng malisya na may relasyon yung driver at si Yusek Cabral. Hindi yon. Parang kung titingnan, yung pagpasok na yon ni Yusek Cabral doon, pinag-usapan na nila yung lakad nila. Parang pinag-usapan na nila yung lakad nila. Saan sila pupunta? Anong gagawin nila? Anong mangyayari? Kasi kung hinintay niya lang yung driver, hindi na siya papasok doon, kumatok lang siya, lalabas na yung driver. Hindi Pumasok si Yusek Cabral doon sa kwarto ng driver At nag-ano sila, sigurado nag-usap sila doon sa loob o kung ano man ang kanilang pinag-usapan. Kaya dapat ito maimbestigahan itong driver Dapat maimbestigahan itong driver. Ano yung pinag-usapan nila doon? Ba't ganun katagal si Yusek Cabral doon sa kwarto niya? Isang ano yon? Anong pinag-usapan?
Bakit ganun tumagal sa loob ng kwarto? So medyo medyo malaking ano medyo malaking palaisipan 'yan. Ah, kaya nakita 'yan sa CCTV. Nakita sa CCTV na pumunta si Yusek Cabral dun sa kwarto ng driver niya. Yan mga 2:47 na yan. 2:47. Pagkatapos matagal siya dun sa loob, hindi siya lumalabas. Ah, Hindi siya lumabas. Sinarado yung pinto. Pagkatapos lumabas sila. Yun na yun. Paglabas nila, bumaba sila, papunta na sila doon sa Mangin. Pagkagaling doon, kaya kumbaga, yan yung yan yung huling matagal-tagal na pag-uusap nila ng driver Mag-aalas 3 na ng hapon yan. 2:47 PM. Kaya sa CCTV makikita mo napaka kung sikreto, halimbawa, nagpakamatay nga kasi yan yung tinuturo Ang malaking posibilidad nagpakamatay talaga si Yusek Cabral. Kung siya lang nakakaalam ng plano niya, hindi na siya papasok doon sa kwarto ng driver. Hindi na siya. Hihintayin niya, tapos pupunta na siya doon sa bangin, doon sa inupuan niya kung saan di umano siya nagpakamatay. Ito hindi. Pumasok siya doon sa kwarto ng driver at kung ano man nangyari doon, sigurado nag-uusap sila doon. Anong pinag-usapan nila? Kaya ano yun mga kabunyog, mga kababayan, medyo malaking palaisipan yun Kaya maraming nagre-react. Anong ginawa niya sa kwarto ng driver? Kasi kung sikreto man ang plano niya, halimbawa magpapakamatay siya, sikreto yung plano niya wala na siyang maraming salita, hihintayin niya na lang ang driver na lumabas ng kwarto, lalabas na sila. Hindi. Ito pinuntahan niya talaga Pinuntahan niya sa kwarto. At matagal siya bago lumabas. Hindi natin iniisip na may ginawa silang doon. Malaswa doon. Hindi yun Mas hindi pa yun ang iniisip natin. Kasi kung may plano silang gagawing malaswa, hindi na sila kukuha ng magkahiwalay na kwarto. 'Di ba? Hindi na sila kukuha. Magkahiwalay yung kwarto niya at saka nung driver. Ngayon, nung nag-check-in sila alauna. So siguro nagpahinga lang. Kanya-kanyang kwarto sila Nung mga 2:47 na ng hapon, lumabas siya ng kwarto niya, pinuntahan niya yung driver sa kwarto nito. Yan yan na yung pagpunta na yan ni Pagkatapos, pumasok siya doon, matagal-tagal siya sa loob Kasi pwede namang kumatok lang siya sa driver, tapos sinabihan niya lang yung driver na aalis na sila, lalabas na yun. Hindi pumasok siya, tapos sinarado. Kaya maraming katanungan Mas lumitaw ang maraming katanungan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang tanong dito, bakit? Kaya ngayon, ang isa pang malaking katanungan, pag alas 3 ng hapon, lumabas na sila ng hotel. Siya at saka yung driver. Ayan na yun, Yan na yung paglabas nila. Yan na yung paglabas nila sa hotel. Kasama niya na yung driver. Lumabas sila ng kwarto. Paglabas niya ng kwarto, pumunta na sila doon sa driveway, naghihintay na doon yung SUV. Naghihintay na doon yung SUV, drive na yung driver, papunta na sila doon sa Cannon Road, kung saan nangyari yung di umano'y pagpapakamatay. Pumunta na sila doon diretso. Ngayon, sabi ng driver, sabi daw sa kanya ni Yusek Cabral, iwan na lang siya doon kasi magre-relax muna. Alas 3 yun ng hapon. So, iniwan niya doon. Pagkaiwan niya doon, pumarada daw siya sa mga di kalayuan, may gasolinahan yata doon, pumarada, nakikita niya daw nandun. Pagkatapos, binalikan niya uli, nung makita niya, wala na. Hinanap niya naman daw doon, wala naman. Pumunta daw siya ng hotel, wala rin daw sa hotel. Ngayon ito ang malaking palaisipan. Bakit yung pagpunta niya sa hotel nung bumalik siya, para tingnan doon kung pumunta na ng hotel, ay wala sa CCTV? Yun.
Yan yung ano, yun yung isa pang malaking palaisipan. Nakuha nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Lumabas sila ng hotel mga alas 3, sumakay sa, drive na nung driver yung SUV, sumakay si Yussi Cabral, hinatid niya doon sa Cannon Road. Sa Cannon Road. Malamang yun ang pinag-usapan nila. Malamang yun ang pinag-usapan nila. 'Di ba pumasok sa kwarto si Yussi Cabral dun sa kwarto ng driver, matagal bago lumabas. Malamang pinag-usapan nila na yung detalye. Ihatid mo ako doon, iwan mo ako, o yan, mga ganon. Ngayon, yun ang ginawa ng driver. Sabi ng driver, hinatid niya doon, nagpaiwan, sabi daw sa kanya, iwan na lang siya kasi magre-relax-relax. Ngayon, ito ang malaking palaisipan dyan. Ito ang malaking palaisipan dyan. Kung ikaw driver, naupo si Catalina Cabral doon sa tabi ng bangin, delikado yung kalagayan ng bangin eh. Alam niya na may iniisip na may tuliro ang isip ni Catalina Cabral. Kasi sabi niya nga, pumunta sila ng Baguio dahil magre-relax-relax daw. Tinanong siya, bakit? Ano po bang problema? Sabi niya, alam ko may problema siya pero hindi niya naman sinasabi. Oh. Ibig sabihin, kung ikaw driver, alam mo na naguguluhan ng isip ng amo mo, iiwan mo doon sa may tabi ng bangin? Iiwan mo doon sa may tabi ng bangin? Alam mo nang ito, tuliro ang isip nito. Si inamin niya, alam niyang tuliro ang isip eh. Alam niyang naguguluhan, nai-stress, kaya nga daw magre-relax-relax eh. Bakit mo iiwan doon? At nung tingnan mo, nakaupo doon, ay dapat mag-iisip ka pa lang, ano kayang gagawin nitong amo ko? Baka may masama itong gawin. Anong gagawin mo? Tatawagan mo yung asawa, tatawagan mo yung anak, tatawagan mo yung pamilya. I-alarm mo. Ano sasabihin mo sa halimbawa? Mayroon ka namang number ng asawa, sasabihin mo, Sir, alam nyo, si Madam nandito, nakaupo doon sa tabi ng bangin, hindi ko alam kung anong plano niya. O, di ba? Paglabas nila ng kwarto, malinaw na yung pagkakasunod-sunod kung anong mangyayari, anong gagawin nila, saan sila pupunta. Ang sabi ng driver, paglabas nila ng hotel, hinatid niya na doon. Bumaba, sabi daw sa kanya, iwan na muna siya doon. Kung ikaw ba driver, alam mong tuliro ang pag-iisip ng amo mo. Ha? Tuliro eh, kasi pumunta nga ng Baguio para mag-relax eh. Oh, pagre-relax ba yung mauupo ka sa gilid ng bangin? Siyempre ikaw bilang driver, mag-iisip ka. Ha? Bilang driver, mag-iisip ka. Iisipin mo, baka may masamang pinaplano tong amo ko. O baka naman, nung pagpasok ni Catalina Cabral doon sa kwarto niya, napag-usapan na nila kung anong mangyayari. Baka alam ng driver kung ano yung mangyayari. Yun ang hindi doon eh. Medyo, mga kabunyog, mga kababayan. Oh, medyo nakakaano yun eh. Tapos, ang sabi niya, nung tiningnan niya daw uli, wala na si Catalina Cabral. Hinanap niya daw doon sa pinauupuan nito, wala naman daw siyang nakita. Oh, nung magdidilim na daw, bumalik na siya doon sa hotel. O ngayon, walang CCTV sa hotel. Pagbalik, sabi niya bumalik siya ng hotel eh kasi baka daw pagkatapos maupo doon sa tabi ng bangin, bumalik na sa hotel, hindi na daw sa kanya nagpasabi. Oh, sabi niya bumalik siya sa hotel, chinek niya doon. Bakit wala sa CCTV yun? Hindi pinakita yun eh. Hindi pinakita yun. Kaya malaking palaisipan yon. Bakit hindi pinakita? Kasi napanood ko yung mga CCTV. Ang pinakita lang sa CCTV nung nag-check-in sila mga alauna. Pangalawa, yung pagpasok nila sa kanya-kanyang kwarto. Yung pagpasok ni Cabral sa kwarto niya, yung pagpasok ng driver. Pangatlo, nung paglabas ng driver, ay ni Catalina Cabral sa kwarto niya, pinuntahan niya yung driver niya. Pagkatapos lumabas sila, pumunta sila sa driveway, sumakay siya sa SUV. Yun na yung huling nakuha sa CCTV ng hotel. Pero sabi ng driver, bumalik siya nung hapon. Nung hindi niya na raw nakikita, nung hindi niya na daw nakikita si Catalina Cabral, bumalik siya sa hotel nilang pinag-check-inan. Tiningnan niya doon. Wala daw doon. Nung maggagabi na, magdidilim na, pumunta na siya sa pulis. Kaya yung mga pulis nagsimulang maghanap alas 7 ng gabi. Natagpuan nila 8 na ng gabi. Nandun sa baba. Tapos dinala na sa hospital. Diniklara itong patay 12.
AM. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, napaka ano, ang tanong dito, bakit wala sa CCTV yung pagbalik ng driver? Bakit wala yun? Kaya, at saka yung ano parang sa driver, hindi ka ba maaalarma na ang boss mo, yung boss mo ay tuliro, ano siya, stressed out siya. Ang dami niyang problema, alam niya rin naman ang problema ng boss niya. Alam nga namang hindi niya nababalitaan na nai-involve ito sa anomalya. 'Di ba? Oh. Kaya ito, pwedeng wala itong foul play. Ibig sabihin, hindi tinulak, hindi pinukpok. Pero parang alam na ng driver kung na mangyayari yun Kahit yung asawa, parang expected na nila na, hindi naman sa parang ganun parang ganun. Kailangan talagang imbestigahan pa ng pulis ito. Bagamat walang foul play, kasi hindi naman masasabing pinukpok, hindi naman sinabing binaril, hindi naman masasabing tinulak. Pero yung yung alam ba ng driver na may balak magpakamatay ang kanyang amo? Kung alam niyang may balak na itong magpakamatay, nakikita niya na sa galaw nito, lalo na nung umupo ito doon sa tabi ng bangin, bakit hindi niya pinigilan? Bakit iniwan niya pa? Ganon din yung asawa. Yung asawa nang biglang dumating doon, parang tanggap niya na. Tanggap niya na nagpakamatay ang asawa niya. O kaya ang sabi niya lang, na-aksidente. Gusto niya nilang iuwi na nila, wag na itong i-autopsy. Parang, yan wala man lang, hindi man lang umiyak yung asawa. Tapos yung driver umiyak sandali lang. Maraming katanungan. Lalo na doon sa makikita mo sa CCTV. Yung CCTV lalong nag-create ng maraming katanungan. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, may programa ang Bilyonaryo News Channel tungkol na pinag-usapan ang tungkol kay Catalina Cabral. Ang nandun sa programa, si dating congressman ng Pangasinan, si Hernani Braganza. Ang isa pang nandun yung congressman ng dating governor ng Samar, Eastern Samar. Eastern Samar ba yan? Si Ibardoni, si Ben Ibardoni. Nag-uusap sila. Hi, shout out Bar 1115. Ngayon, sa pag-uusap ni Hernani Braganza at saka ni Ibardoni, napag-usapan nila. Ang sabi nila, alam nyo, aktivista pala dati yan si Catalina Cabral, sabi ni Hernani Braganza. Si Hernani Braganza kasi dating aktivista rin yan. Bagamat nag-governor yan ng Pangasinan, nag-congressman, tapos naging sekretary ng DAR, dating aktivista si Hernani Braganza. Sabi niya, dating aktivista rin yan si Cabral sabi niya. Sabi ni Braganza, siguro nakonsensya na siya nung bandang huli. Siguro nakonsensya na siya. At tingnan niyo yung dalawang pangyayari sa kanyang itong bago siya namatay o sabihin natin kung totoo man nagpakamatay. Dalawa. Ang una yung hotel, Ayon Hotel. Ayon Hotel. Pangalawa, yung pinangyarihan kung nagpakamatay man siya doon siya tumalon sa bangin ng Cannon Road na bahagi ng rock netting program or project na kontrobersyal. Kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, ang pinupunto ni ang pinupunto ni Hernani Braganza sa kani Ibardoni, parang dumating na sa puntong konsensya na si Yussi Cabral. Umabot na siya sa punto na kung totoo mang nagpakamatay siya, nag-decide na lang siyang tapusin na ang lahat. Parang ganun Ngayon, dalawang bagay. Yung Ayon Hotel, dun siya tumuloy. Pangalawa, dun napili niyang lugar na kung saan tatalon siya doon sa mga bato. Mga bato na bahagi ng rock netting project. Alam naman natin na controversial yung rock netting project na yan. 36 billion pesos yan ang halaga ng mga projects na yan. Kumbaga, yung mga humuhulog na bato, linagyan ng mga net. Overpriced masyado yan. Ang halaga niyan, 325 lang per square meter. Pero ang ginawang presyo niyan, 1,400. Sino ang nag-approve ng project na yan na yung 325 per square meter na rock netting, yung normal na presyo niyan, 325.
ginawang 1,400 per square meter, ang laking tubo. Kaninong project yan? DPWH. Sinong nag-approve niyan? Sinong naglagay niyan sa proyekto ng DPWH? Si Yusek Cabral. Kaninong project na congressman yan? Kay Eric Yap na House Appropriations Committee Chair nung panahon ni Duterte. Ngayon, ano ang koneksyon ni Yap? Yung hotel na Ayon Hotel, binili di umano ng tao ni Yap, dami ni Yap. At ang nagbenta naman ay si Sanchez na dami naman di umano ni Cabral. Kaya kumbaga, yung dalawang bagay na related sa korupsyon na kinasasangkutan ni Yap at ni Cabral, yung Ayon Hotel at saka yung rock knitting project, parang sa huling sandali ng buhay ni Cabral, nung napili niyang magpakamatay, kung nagpakamatay man siya, yun ang parang bahagi na rin ng pag-expose ng lahat-lahat. Sabi nga ni ni Hernani Braganza, dating governor ng Pangasinan yan, dating congressman, dating sekretary ng DAP. Siguro, dahil dating aktivista si Cabral, nakonsensya na siya nung bandang huli. At nung mag-aano man siya, nung magpapakamatay man siya, kung nag-decide man siya magpakamatay, yung dalawang bagay, yung Ayon Hotel at saka yung rock netting project, yun yung mga huling naging bahagi ng buhay niya. Doon siya tumuloy sa Ayon Hotel at doon siya di umano nagpakamatay sa lugar na bahagi ng rock netting project. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, may nakita sa mga gamit ni Yusek Cabral doon sa kwartong tinutuluyan niya, may nakita doon na kutsilyo, 13 inches ang haba. Ang sabi ni General Nartates, ano yon, pang self-defense niya siguro yon. Pero umiinom na siya ng gamot, antidepressant. Ibig sabihin, tuliro na talaga ang isip niya. Tuliro na talaga ang isip niya. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, hindi natin alam kung ano talaga. Pero ang lumilitaw nga kasi kahit yung driver, parang yung driver, hindi niya ba na-anticipate nung driver na tuliro ang isip ng kanyang amo, tapos mauupo doon sa gilid ng bangin? Hindi mo ba maisip yun? Posibleng magpapakamatay ang amo mo. Kasi ang sabi ng driver, hindi ko naman po alam na gagawin niya yun. Hindi niya ba naisip yun? Ganon din yung pamilya. Hindi ba nila ininstruksyonan na yung driver na, kahit anong mangyari, wag mong iiwan si mo ha? Wag niyong iiwan si madam mo ha? Laging titingnan mo, lagi mong wag mong aalisin sa mata mo, sa tingin mo. Kaya medyo kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo panuorin nyo yung programa ng Billionaire News Channel. Kasi sa programa ng Billionaire News Channel, napanood ko yon, yung kay Hernani Braganza saka kay Ibardoni. Sabi niya, lumitaw siguro yung pagiging aktivista ni Cabral. Nakonsensya na siya. Nakonsensya. At ang napili niya na maging huling bahagi ng buhay niya, tumuloy siya dun sa hotel, yung Ayon Hotel. Alam naman natin yung Ayon Hotel, very controversial. Pagkatapos, doon siya naupo sa bangin, yung Cannon Road na bahagi ng rock netting project. Kaya matapos lang itong Paskong ito, matapos lang itong bagong taon, iimbestigahan ng Kamara yun. Ipapatawag yung mga na yan, yung mga sangkot dyan sa Ayon Hotel na yan. Si David Sanchez, sila Eric Yap, yung Ruben Tan, yung driver, isa sa ilalim sa lie detector test eh. Hindi natin sinasabi na yung driver ay involved sa, kumbaga, tinulak, wala namang ganun. O kaya pinukpok, walang ganun. Kaya lang, parang talaga lahat ng anggulo, lahat ng punto ngayon, nagpapakita na nagpakamatay talaga. Suicide talaga yung ginawa. Kaya lang, hindi ba na-sense ng driver yun? Bakit iniwan niya? Yun yung malaking katanungan. At sabi nga nitong nila Hernani Braganza, mukhang decided na plano na talaga ni Yusek Cabral kasi nakonsensya na siya. At posibleng yung pagpunta niya doon sa kwarto ng driver para kausapin, mga last minute instructions niya.
Pero hindi pa ba na-sense yun? Ha? Hindi pa ba na-sense ng driver yun? Na yung mga binibigay sa kanyang instruction ay parang may gagawin na masama. Oh. Tapos nagpaiwan sa kanya doon pa sa tabi ng bangin. Tapos tuliro ang isip. Yun. Kaya malaking ano ito, mga katanungan, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.